Seryoso mga kapatid si US President Donald Trump at hindi daw siya aatras doon sa kanyang layuning makuha etong Greenland. Naku po, pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga katol, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, ang ginagawa po natin, nanonood tayo ng balita. At the same time, binibigyan natin ng opinion, reaction, komentaryo, ang mga balitang mapapanood natin. Mga balitang may kinalaman sa mga kaguluhan, mga issue, lalo-lalo na rito sa West Philippine Sea yan. Binibigyan natin ng reaction video yan. So kung trip mo yung ganyan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong followers. So eto ngayon yung topic na pag-uusapan natin. Sabi ni Trump, kung naaalala ninyo, meron siyang video di ba? Kailangan daw nilang makuha etong Greenland dahil ito'y mahalaga sa kanilang national interest. Sabi niya, gusto niya daw itong makuha in easy way o kung ayaw ng Greenland, hard way. Alam na natin kung anong ibig sabihin nun. Kailangan daw makuha nila yan dahil kung hindi daw sila kikilos para dito sa Greenland, kukunin daw yan o take over daw to ng China at Russia. Yan ay ayon mismo kay Trump. Hindi galing sa akin yan, hindi galing sa iba, yan ay ayon mismo kay Trump, mga tol. Ngayon, ang sabi ni Trump, ay hindi kayang ipagtanggol ng Denmark ang Greenland laban sa banta ng China at Russia. Ibig sabihin mga kapatid, kung hindi nga daw kukunin yan ni Trump, yan ay makukuha ng China at Russia. Kasi yung sinasabi ng Greenland na ang Greenland is not for sale, hindi lang yun para sa US. Yun ay para sa kahit na sino mang bansa na may interest dito sa kanilang bansa o dito sa Greenland. So hindi sila for sale. Pero ayaw nga pumayag ni Trump Saka nakakita mga tol, may bumibili ng bahay mo. Tapos sinasabi mong hindi to not for sale. Hindi to for sale, not for sale to. Pero sasabihin ng bumibili, sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko yung bahay mo. Pwede ba yun? Diba? Well, anyway mga kapatid, kahit kaalyado natin ng US, kahit na ito'y pinakamalapit nating kaalyado, hindi naman lahat dapat nating kilalanin at suportahan mga tol. Tulad nga lagi natin sinasabi, hindi tayo bias dito, no? Ikaw bilang isang tao, ano masasabi mo dyan? So panoorin natin itong balita mga tol. There is no going back. Ito ang mariing panindigan ni US President Donald Trump. There is no going back. Wala nang atrasan to mga tol. Kaugnay sa kanyang layuning mapasailalim sa kontrol ng Estados Unidos ang Greenland. Sa isang social media post matapos makipag-usap kay NATO Secretary General Mark Rutte, sinabi ni Trump na ang Greenland ay imperative o kailangan para sa national at world security. Talagang naghahanda na sila mga tol sa isang medyo malaking magaganap sa ating daigdig. Di natin alam, sana wag naman yung World War III, no? Pero eto'y kailangan daw talaga at ipinuposisyon na kasi ng Amerika yung kanilang puwersa, di ba? Mahalaga din daw to para dun sa kanyang pinaplanong Golden Dome. Alam nyo na, di ba? Nabigyan na natin ng reaction yun. In-announce na rin ni Trump yun tungkol dun sa Golden Dome. Ngayon, sabi niyang ganon, apakahalaga nitong Greenland na to. Hindi, ewan ko kung dahil sa likas na yaman niya o dahil dun sa langis. Pero importante daw to para sa national and world security. Sabi rito, there can be no going back. On that, every agrees the United States of America is the most powerful country anywhere on the globe. By far, much of the reason for this is a rebuilding of our military during my first term, which rebuilding continues at even more expedited pace. We are the only power that can ensure peace throughout the world, and it is done quite simply through strength. President Donald J. Trump. Iginit din niya na kaya ng kapangyarihan ng US na makuha ang nasabing Arctic Island.
Nag-post din siya ng mga AI-generated images na naglalarawan sa kanya sa Greenland na may hawak na bandila ng US na lalong nagpainit sa reaksyon ng mga kaalyado. Eto matinding ano dyan, ang pag-atake rin dyan mga tol ng China, as if naman na hindi ginagawa ng China yung ginagawa ng Amerika, di ba? So dito marami silang mga pinopost din na drawing, mga cartoon drawing doon sa kanilang FB page na gustong sakupin ng Amerika nga etong Greenland. Well, yun ay talagang hayagang sinasabi naman ng Amerika. Diba? Hindi naman sila nagpapaka-plastic na hindi namin sasakupin yan, pero ganun ang ginagawa nila. Ito ang sinasabi ng Amerika, kailangan nilang makuha ang Greenland para sa kanilang national security. Diba? At least sinasabi nila ng totohanan. Hindi katulad sa kunyari, mabait, kunyari, kakampi, kunyari, para sa kapayapaan, pero pagdating sa realidad, nangaharas, nang water cannon, di ba? Hirap kasi makipag-ano sa mga plastic eh. NATO has been warning Denmark for about 20 years now, longer than that, 25 years. They've been warning Denmark about the Russian threat. And it's not only Russia, it's also China. So we'll see what happens. So nag-uunahan itong tatlong bansang to, Russia, China at saka US. Ayon kay Trump, hindi umano kayang ipagtanggol ng Denmark ang Greenland laban sa mga banta mula sa Russia at China. So matagal na palang winawarningan ng NATO ang Denmark. No, 20 years na daw winawarningan ng NATO ang Denmark tungkol sa banta ng China at ng Russia. At sinasabi niya, alam nyo naman na gusto rin tong kunin ng Russia at ng China Tanong, kaya bang ipagtanggol ng Denmark etong Greenland? Diba? Kesa makuha to ng iba, kami na lang ang kukuha. Parang ganun na sinasabi rito ni Trump. Ang pahayag na ito ni Trump ay labis na ikinabahala ng mga kaalyado ng Amerika sa Europa, lalo't kasapi ng NATO ang Denmark at ang usapin ay may direktang implikasyon sa seguridad ng alyansa. Sa kabila ng pangamba ng mga bansa sa Europa, iginit ni Trump na malaki ang nagawa nito para sa NATO at nananatiling kritikal ang Greenland sa interes ng Estados Unidos. They have to have this done. They can protect it. Denmark, they're wonderful people. We've had tremendous success, and I've done more for NATO than anybody else. I don't think you'd have NATO right now. I've done more than any other American president for NATO by far. And we'll see how that goes, but Greenland is very important. So marami na daw siyang nagawa para sa NATO at siya lang daw yung pinakamaraming nagawa na naging presidente ng Amerika para dito sa NATO. By far. I've done more than any other American president for NATO so far. Sabi niya ganun. And we'll see how that goes. But Greenland is very important. Importante talaga sa kanila ang Greenland. Kasi kung titignan ninyo yung mapa, 'di ba? Ito yung Amerika, tapos dito lang yung Greenland. 'Di ba? Sabi niya, hindi namin papayagan maging kapitbahay ang Russia at ang China. And we'll see how that goes, but Greenland is very important. Dahil sa mga pahayag na ito ay muling umigting ang tensyon sa pagitan ng Washington at Brussels, lalo na sa gitna ng banta ng panibagong taripa laban sa mga bansang Europeo. Bagamat naging malumanay si Trump sa kanyang mga pahayag sa ginanap na World Economic Forum sa Davos, Switzerland, nananatiling hindi tiyak kung hanggang saan maaaring umabot ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at NATO-allied countries, lalo't hindi nawawala ang military option sa US para makuha ang Greenland. Oo nga, unpredictable pa naman to si Trump. Mariin namang tumugon ng mga leader ng European Union at iginiit na hindi dapat pairalin ng pananakot sa transatlantic relations. And here in the epicenter of this continent, we do believe that we need more growth, we need more stability in this world. But we do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. Sa pagpap Ang ganda ng accent. Ayos yung accent mo, nakakapanood ako ng mga ganun sa mga pelikula Patuloy ng World Economic Forum, pinag-aaralan ng European Union ng mga posibleng akbang sakali ipatupad ng Estados Unidos ang karagdagang taripa sa mga bansang hahadlang sa nais ni Trump na makuha ang Greenland, gayon din ng paggamit ng anti-coercion mechanism ng EU. Dahil nga hindi siya suportado ng EU at ng iba pang mga puwersa ng NATO, di ba? So ito ang sagot ni Trump sa kanila, taripa. Sabing ganun, hand over the Greenland, di ba? Gusto ni Trump talaga makuha ang Greenland, kaso tutol nga sa kanya
etong ibang mga EU country. So ang tugon niya, papatawan niya ng taripa. Alright mga kapatid, so eto na nga, saan hahantong ang tagpong ito? Hindi pa rin nawawala sa option ng Amerika kasi dun talaga sila pinakamagaling sa militar. Hindi nawawala yung option na yun na kung hindi nila makukuha ang Greenland sa maayos na pakiusapan o dun sa kanilang gusto nilang deal na bibili na lang nila. Pero sabi nga, Greenland is not for sale. Kung hindi nila makukuha in an easy way, sabing ganon, kukunin nila in hard way. So sa paanong paraan yun? Alam na natin mga tol, nasa militar military yun. Dahil sabi nga ni Trump, kung hindi daw sila kikilos, siguro hinahabol na rin ni Trump mga tol yung pagtatapos ng ng termino niya kasi hindi naman panghabang buhay na siya ang US President So kung hindi niya siguro kikilusan yan mga tol, baka talagang makuha na ng Russia at China yan. Sa paniniwala niya, hindi natin alam kung ganun nga din ba talaga ang kagustuhan ng China at ng Russia. Pero syempre, bilang isang mamamayan sa mundong ito, ano ang masasabi mo rito? Pwede ka magbigay ng komentaryo sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.